Ayan po mga kapiday, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Ito hong nakakatakot na vlog, no, ni Attorney Harry Roque, mga kabid, ano po, no? Kung saan po ay isiniwalat po niya na baka ho magdeklara po ng martial law ito pong Marcos administration para lang po pigilan po itong nalalapit na rally po ng Iglesia ni Cristo, mga kabida, diyan ho sa iba't bahaging o iba't ibang bahagi po ng bansa, no? At lalong-lalo na po yung rally diyan ho sa Luneta or sa Fort Bonifacio, ano po, no? Yun yung possible venue po ng rally, no, ng INC, ano po. Ngayong January 13 po yan, mga kabida, no? At batay po doon ho sa vlog na isinare po ng Bombo Radio, no, ni Attorney Harry Roque, posible daw magdeklara ng martial law, no? Kasi ho, alam naman po natin at alam naman po ng gobyerno, mga kabida, na napakaraming posibleng dadalo ho dito sa rally na ito, ano po. Dahil ho, may announcement na po yung INC, baka yung target ho nila, aabot ho ng 2 million na mahigit, ano po, no? Para lang i-break yung record po ng INC noong 2018, mga kabida, na umabot po ng 1.5 million na dumalo po sa isang pagtitipon lang po, no? Dito ho sa Pilipinas, ano po, mga kabida. So, posibleng may anticipation po itong Marcos admin na ganito ho kalaki yung crowd na ito, no? Baka ho sa tingin ho nila baka banta po ito sa seguridad, no? Kaya yun, may possibility po, no, na baka pigilan po nila ito sa pamamagitan po ng pagdeklara po ng martial law, ano po, mga kabida. Yun po yung opinion, no, ni Attorney Harry Roque, ano po, no. Pakinggan muna natin itong naging pahayag at vlog po ni Attorney Roque, mga kabida. At ang mga nasasagap kong mga haka-haka, ayun na nga po. Para hindi matuloy ang rally, baka may posibilidad na mag-martial law. Na sigurado po ako, sigurado ako, na gaya ng nangyari sa South Africa na ang martial law ang dahilan kung bakit na matatanggal na ang presidente, na impeach at tuluyang na matatanggal, at ngayon mukhang maaaresto na ng kapulisan, no, dahil hindi siya sumusunod sa utos ng Constitutional Court. Kasi doon sa Korea, ang didinig ng impeachment, kapag na-impeach ka na, yung kasong impeachment, hindi senadong didinig, kung hindi yung kanilang Constitutional Court, yung kanilang Supreme Court. Sa akin, mas maganda yung ganyang sistema. Kasi mga abogado at bihasa sa batas ang didinig ng kaso laban sa presidente, lalo na kung ang issue ay dapat siyang matanggal by way of impeachment, no? So, tingin ko, pag ginawa yan ng administrasyon na mag-rally para lang hindi matuloy ang 13th, yung pag-o-organize kasi ng rally na ganyang kalaki, hindi biro-biro yan. Yung organization niya, yung mobilization niya, nangyari na yan ng 1 taon pa. Nung 2024 pa. At ngayon, ang alam ko, may personal knowledge ako ng mga kliyente ko, ng mga bus companies, tuwan-tuwa kasi by the hundreds na umupa ng bus ang Iglesia ni Cristo para dito sa Metro Manila, no? At nangyayari yan sa iba't ibang parte pa rin ng Pilipinas. So ibig sabihin, organisado na tayo para sa 13. At kapag sila ay nag-martial law, organisado na tayo para labanan yung deklarasyon ng martial law. At gaya ng nangyari sa South Korea, baka lalong mapabilis pa na maingganyo ang militar na tugunan ng kanilang obligasyon na protektahan ang taong bayan. Ayan po, malinaw doon ho sa kanyang vlog, no, na posible, linawin na po natin, posibleng magdeklara po ng martial law ito hong Marcos admin, ano po, no? Para lang daw pigilan po itong malawakang kilos protesta po, no, ng INC laban ho dito sa nalalapit po o nakaambang impeachment, no, laban po kay Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Pero para sa akin, ano po, sa tingin ko lang, baka siguro haka-haka lang po yun, ano, speculation lang po ni Attorney Roque yun, ano, mga kabida. Kasi ho, unang-una, alam naman po ng Marcos admin kung gaano ho kalaki yung INC, ano. At alam naman po ng admin po, mga kabida, ng Marcos admin na nakakadepende o nagdedepende po yung mga politiko sa INC
pagdating ho sa election. And mind you, malapit na po yung election po at remember mga kabida, malapit na po yung election sa Mayo na po Now, kung gagawin po ito ng INC kung gagawin po ito mga kabida ng Marcos administration, baka tuluyan na pong magalit po itong INC po kay Pangulong Marcos alam naman po natin kung ano yung layunin kung bakit ho magrarally po itong INC Dahil ho sinusuportahan lang po ng INC yung gusto po ng Pangulo na wag ituloy po itong impeachment process po laban po kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga, isa po itong panawagan po sa Kamara de Representante mga kabida na wag ituloy po itong impeachment proceedings po laban po kay VP Sara. Kasi ho, unang-una, yung kanilang rason, nakakaabala po ito sa mga aktibidad po ng gobyerno. Pangalawa po, mas magiging rason po ito para magkawatak-watak po ang mga Pilipino. Okay? Pangatlo po, ang sabi po ng Pangulo, may mas mahalaga pang bagay na dapat po asikasuhin ang gobyernong ito kaysa dito ho sa impeachment na yan. Ayan. Yan po yung rason, yung mga grounds po. Hindi ho ang pagrarally po ng Iglesia ni Cristo para tutulan at kalabanin po ang gobyerno. Hindi yun ganun, Okay? Malinaw doon ho sa inilatag po na grounds ng INC na yung kanilang pagrarally po pagsasagawa po ng kilos protesta ay batay doon ho sa panawagan po ng Pangulo na wag ho ituloy ito pong impeachment process po laban kay Vice President Sara Duterte So walang walang dapat ipangamba yung gobyerno Unang-una, alam naman po natin mga kabida, ang Iglesia ni Cristo po ay isa pong religious organization, bagamat napakarami ho nila, pero wala hong traces po itong INC na ng gulo, sa mga past pagtitipon ho nila, gatherings, napakalaki, madami hong dumalo. Wala hong traces po na nagkaroon po ng gulo, Kaya wag hong isipin at wag hong pangunahan po ng gobyerno ito pong gagawin po ng Iglesia ni Cristo. Baka tuluyan na pong magalit po itong INC. Alam naman po natin mga kabida na block voting po ito, baka yun po yung magiging rason kung bakit hindi mananalo po itong mga manok po ng administrasyon, this coming election po mga kabida. Diba? So, yun po, Pero may mga pangangamba lang po, ito pong mga ilang miyembro po ng INC, Baka ho daw haharangin yung kanilang pagpunta doon ho sa mga venue po ng INC rally, Lalong-lalo na po diyan ho sa Metro Manila, po mga kabida. Ang sabi po ni Attorney Harry Roque, nagre-rent daw ng daang-daang mga bus, Ito pong Iglesia ni Cristo para lang i-ferry itong mga miyembro ng INC, at maging hindi miyembro po ng INC, na inimbita din nila. Kasi open po itong rally na ito, hindi lang para sa mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo mga kabida, kundi sa lahat po na gusto hong dumalo, at makisabay dito sa gaganaping pagtitipon po ng INC, mga kabida. Yun yung kanilang pangamba, baka haharangin. Okay? At ang magiging resulta kabida konti na lang yung pupunta doon sa venue kasi hinaharang Sana hindi ho mangyayari yan Kasi isa ho itong pagsukol doon ho sa kagustuhan po ng INC na magsagawa ho ng kanilang constitutional right. Ito hong constitutional right po nila na maglabas po ng kanilang saloobin, Okay? Meron po tayong saligang batas dyan provision sa saligang batas na may kalayaan po tayong maglabas po ng ating saloobin, okay, against the government, 'di ba? Malinaw 'yan.
sa Bill of Rights po natin, mga kabida. The right to peaceably assemble in the dress of grievances. Ano po? Malinaw yan. So, hindi ho dapat pigilan ng gobyerno yan. No? At saka, mas hindi dapat gawin ng gobyerno na magdedeklara po sila ng martial law just because of that. No? Okay? Isa hong pagsupil yan sa karapatan po ng bawat isa. No? Na ilabas yung kanilang saloobin. No? Laban ho sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kabida. Okay? So, for your comment and for your opinion, mga kabida, anong sa tingin po ninyo dito ho sa vlog po ni Attorney Harry Roque na shinare po ng Bombo Radio, no? May posibilidad kaya na magdedeklara po ng martial law ang Marcos admin dahil ho natatakot po sila dito ho sa gagawing rally po ng Iglesia ni Cristo? Just comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, and click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.